Data 1971. Gumawa ng maraming kawalang katarungan at magpakamatay. Naniniwala si Zhang Qingfeng at ang iba pa na ang binatang ito na may bazooka ay malamang na magpaputok. Dahil agresibo nang umatake ang kabilang partido. Natural na hindi nila kikitil ang kanilang buhay sa kanilang mga mata. Suko kami. Isang tinatawag na amo ang gamulong pababa. Ganoon din ang iba pang mga tao, na isa-isang bumaba na nakayuko, nanginginig ang mga paa sa posibilidad na mawala ng buhay anumang oras. Gayunpaman, ang tanging taong hindi bumaba ay si Yang Jifan. Wala talaga siyang lakas ng loob na bumaba at humarap sa lalaking iyon. And the point is, nakahiga siya ngayon sa lupa, bali ang mga braso niya at hindi niya masuportahan, at hindi na siya makabangon. Dumating si Zhang Qingfeng at ilang bigwig kay Surui at pumila. Ikaw ang pinuno ng Qingfeng Gang. Malamig na sabi ni Surui. Nakababa na. Ibaba na sana ni Zhang Qingfeng ang kanyang ulo, ngunit nalaman niyang puno na ng galit ang mga mata ni Wanyan Washang. Hinayaan mo bang patayin ng mga tao si Wanyan at ang kanyang anak? Huling nagsalita si Surui. Ang mga salitang ito ay nagpabilis ng kirot sa puso ni Zhang Qingfeng. Nabunyag ito. Ang punto ay, pagkatapos ng pagkakalantad, ang ganting atake ng Yuan Weigang ay napakabilis na wala silang oras upang mag-react. Kung hindi, bakit dito itatapon ang mga taong ito? Hindi pa namin ginawa ang ganoong bagay. Agad itong itinanggi ni Zhang Qingfeng. Alam niya na ngayon ang kabilang partido ay hindi kinakailangang may ebidensya, at kahit na may ebidensya, maaari niyang tanggihan ito. Bagamat ginawa nila ang pagpatay, talagang hindi nila ito maamin. Kung hindi, wala sa kanila ang gugustuhing umalis ng buhay. Wala naman. Bahagyang ngumiti si Surui, matagal na niyang inaasahan na sasabihin ito ni Zhang Qingfeng, kaya lumingon siya sa iba pang mga tao. Tama ba si Zhang Qingfeng? Walang sumagot sa kanya. Nanlamig ang mga mata ni Wanyan Washang. Sa oras na ito, isa-isa, nagsisimula silang magpanggap na mga apo. Nakikita ko kung ano ang magagawa mo. Bahagyang ngumiti si Surui. Bueno, bibigyan kita ng pagkakataong magulat tungkol sa isa't isa, kung sino man ang unang tumstigo laban sa Qingfeng Gang at Hangda Conference, hindi ko siya papatayin. Sa totoo lang, hindi na kailangan ni Surui ng anumang ebidensya ngayon, ngunit ang grupong ito ng mga tao na dati ay napakawalang galang ay nagtipon dito upang kumain at uminom. Totoo ang balita ng alyansa. Nang marinig ni Zhang Qingfeng ang mga sinabi ni Surui na malinaw na sinadya upang pukawin ang hindi pagkakaunawaan, sinabi ni Zhang Qingfeng. Walang ganoong bagay, walang paraan para gawin natin ang gayong masamang bagay. Ang taong ito ay nagsasabi ng kasinungalingan ng hindi kumukurap. Well, naglakas loob siyang pigilan ako sa pagsasalita. Bahagyang ngumiti si Surui, at biglang sumipa. Ang sipa na ito ay tumama lang sa balikat ni Zhang Qingfeng. Ang katawan ng huli ay lumipad palabas ng ilang metro patiwarik. Nahulog siya sa lupa. Inilabas ni Zhang Qingfeng ang kanyang mga ngipin sa sakit, pakiramdam niya ay madudurog ang kanyang mga balikat sa sipa na ito. Sa ganoong karahasan na eksena, foreshadowing, sa wakas ay naglaro si Surui. Agad na tumayo ang isang leader ng gang at nagsabi, lahat ito ay itinuro ni Zhang Qingfeng, at siya ang nakaisip ng lahat ng mga ideya. Nagiging bias ka ba? Hindi ba kasali din ang Hong Kong Conference? Nagtaas ng kilay si Surui. Matapos marinig ito, halos natakot umihi ang namamahala sa Hong Kong Conference. Ito, ang taong unang lumapit upang magulat at maglantad ay nagsabi. Ang pangunahing responsibilidad ay nasa Qingfeng Gang, at si Hongde ay isang basalyo lamang. Gusto pa niyang magbenta ng Hongde sa mga oras na ito. Isang pabor, ngunit hindi ito pinahahalagahan ni Surui, at isa pang sipa, ang taong nagulat at naglantad ay pinalayas din. Iiwan ko ito sa iyo. Itinuro ni Surui ang taong namamahala sa Hong Kong Conference, na nakikipaglaban sa pagitan ng dalawang grupo, at sinabi kay Wanyan Washang. Papatayin kita. Matagal nang nasusuka si Wanyan Washang. Nang marinig na nagsalita si Surui, agad siyang sumugod at sinuntok si Hongde na namamahala. Ang lalaki ay natamba sa lupa, at pagkatapos ay siya ay nataman sa lupa. Ang galing din ni Wanyan Washang. Sa loob lamang ng 2 minuto, binugbog hanggang mamatay ang namamahala sa grand meeting. Ikinaway ni Surui ang kanyang kamay, at ang iba pang leader ng gang ay ikinulong ng Yuan Weigang.
Kung papatayin mo sila, syempre, walang mali, ngunit ang pare-parehong estilo ni Surui ay pigain ang lahat ng natitirang halaga ng mga taong ito bago sila patayin. Pagkatapos, ang tingin ni Surui ay ibinaling sa itaas. Ang Yang Jifan na iyon ay nakahiga pa rin sa lupa at hindi bumangon. Si Hang, pumunta ka at ihagis mo siya para sa akin, sabi ni Surui. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at mukhang napaka-relax. Ngunit ang kanyang nakaka-relax na saloobin ay nahulog sa mga leader ng gang na iyon, at tiyak na ito ay isang poster ng pagkontrol sa buhay at kamatayan ng iba. Sino itong binata? Iyan ang nasa isip ng halos lahat ng leader ng gang. Dahan-daang umakyat si Xiao Zihang. Hinawakan si Yang Jifan at sinabing, hindi kita binugbog noong araw na iyon. Ngunit ngayon ay iniisip ko pa rin gumawa ng gulo. Walang luhang natitira. Sa pagkakataong ito ay malinaw na dumating siya upang tulungan si Yuan Wei, bakit muli niyang sinaktan ang mga tiyuhin na ito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, mabilis na sabi ni Yang Jifan. Buti na lang natanggal ang ngipin niya at namamaga ang bibig. Ngayon ay hindi na siya makapagsalita ng malinaw. Don't tell me, pinapapunta ka ngayon ng kuya ko. Sabi, sinipa ni Xiao Zihang si Yang Jifan ng direkta sa likod. Dahil dito, gamulong ang huli sa hagdan. Medyo mahaba ang hagdan. Naramdaman ni Yang Jifan na malapit ng malaglag ang kanyang mga buto nang bumagsak siya. Kung magagamit pa niya ang kanyang mga kamay, tiyak na paprotektahan niya ang kanyang ulo. Ngunit ang kanyang doble ang braso ay nabali. At ang bahagyang bali na mukha ay ilang beses nang nadikit sa mga gilid ng hagdan at halos masaktan siya. Lumakad si Surui sa gilid ni Yang Jifan, yumuko at sinabi. Ang mukha ni Yang Jifan ay sesubog na sa sakit, ang kanyang ulo ay umiinit, at hindi niya marinig kung ano ang sinasabi ni Surui. Siyempre, kahit anong sabihin niya ngayon ay hindi na mahalaga, ang resulta ay nakikita na. Hayaan mo siyang matino, sabi ni Surui kay Xiao Zihang. Pagkababa ng huli sa hagdan, binuhat niya ang leeg ni Yang Jifan, kinaladkad siya sa pool sa bulwagan, at idiniin ang ulo niya. Umuhos ang malamig na tubig sa ilong at bibig ni Yang Jifan, kaya paulit-ulit siyang umubo. Patuloy na nagpupumilit. Huli niyang naramdaman ang paglapit ng kamatayan. Ang huling beses na nabulunan siya ay ilang araw na ang nakalipas, at hindi ang tubig ang sumasakaw sa kanya, kundi ang sarili niyang dugo. Makalipas ang 1 minuto, binuhat ni Xiao Zihang si Yang Jifan mula sa pool at direktang itinapon sa lupa. Marahas na umubo ang lalaking ito, namumula ang mukha. May mga bagay, kung hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Yumuko si Surui at sinabi kay Yang Jifan, ang ambisyon ng isang tao ay dapat palaging tumutugma sa kanyang kakayahan. Kung hindi dahil sa lalaking ito na nang insulto kay Zhang Ziwei, hindi na sana mag-abala si Surui na makipag-usap sa kanya ng napakaraming kalokohan, lalo pa siyang pinahirapan. Sa pagkakataong ito, malinaw na naunawaan ni Yang Jifan ang mga salita ni Surui. Naayos na natin ang ating mga ugnayan, bakit muli kang lumapit sa akin? Mahina niyang sabi. Nandoon ako noong hinayaan mong patayin ng mga tao si Wanyan Zenggi at ang kanyang anak. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, hinawakan ang kwelyo ni Yang Jifan, at inihagis ito. Nasaan ito? Hindi malabo si Yang Master Wanyan, agad niyang itinulak ang kanyang mga tuhod pataas. Bago lumapag si Yang Jifan, itinulak siya ng diretso, at nasa kalagitnaan siya ng hangin. Nagsuka siya ng dugo. Ang taong ito na nakagawa ng maraming kawalang katarungan ay sa wakas ay nagduso ng wakas na nararapat sa kanya. Hindi na kailangang mag-alala ni Surui tungkol sa natitira, madali itong mahawakan ni Wanyan Washang. Umakbang pasulong si Zhang Ziwei at hinawakan ang braso ni Surui. Tere na at mamasyal tayo ngayon. Walang mapupuntahan. Tinabi ni Surui. Bumalik tayo sa hotel upang magpahinga, at pagkatapos ay maghintay upang mangolekta ng pera. Nang sabihin ni Surui ang tungkol sa pagkolekta ng pera, natural na tinutukoy niya ang pagnakawan sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito ang labanan ay karaniwang ginawa ng Qinglong Gang, at imposible para kay Wanyan Huashang wala akong sinasabi. Si Surui ay walang pakialam sa pera, ngunit kailangan niyang isaalang-alang ang Qinglong Gang, at si Zhang Ziwei ay hindi maaaring gumawa ng masyadong maraming gastos. Young Master Su, balik muna kayo sa hotel. Sa oras na ito, lumapit si Wanyan Washang.
Magdamag akong maglalabas ng resulta. Alam din ni Wanyan Washang na hindi niya maaaring hayaang tumulong ang Qinglonggang ng walang kabuluhan, kaya nagmadali siya upang ipahayag ang kanyang posisyon. Walang alinlangan na ang maliliit at katamtamang laki ng mga gang na ito ay magsanib puwersa sa loob ng isang araw o dalawa, ay kinain ng Yuan Wei gang sa isang kagat. At ang pagkain ay malinis, at imposibleng magkaroon ng anumang kapangyarihan ng pagbawi. Hindi ito nagmamadali, bahagyang ngumiti si Isurui. Babalik tayo bukas. Para naman sa Qinglonggang, taken ka ni Ziwei. Okay, huwag kang mag-alala. Tinabi ni Wanyan Washang. Sa hinaharap na hilagang mundo sa ilalim ng lupa, ang mga bagay na tulad ngayon ay hindi na mauulit. Okay. Tinapik siya ni Isurui sa balikat at umalis sa pabrika kasama si Zhang Ziwei. Si Surui ang personal na nagmaneho kay Zhang Ziwei at nagmaneho sa kahabaan ng kalsada, madilim na ang langit nagdilim na, at maging si Surui ay hindi alam kung saan siya pupunta. Si Zhang Ziwei ay nakaupo sa passenger seat at napakatahimik. Kapag umalis sila sa hilaga, sila ay mahihirapan. Mayroon akong ganoong oras muli, kaya pinahahalagahan ni Zhang Ziwei ang bawat minuto at bawat segundo ng kasalukuyan. Napakatahimik ng kapaligiran ngayon sa karwahe, tila ang madugong kapaligiran 2 oras na ang nakalipas ay matagal na. Ito ay nagpapakita na si Zhang Ziwei ay sanay na sanay sa ganitong uri ng madugong mga eksena. Ito ang resulta ng kanyang sadyang ehersisyo. Alam ni Zhang Ziwei na kung patuloy siyang maglalakad sa kalsadang ito, maaaring makakita pa siya ng mga katulad na eksena. Ito ay isang daan na walang babalikan, at wala na siyang babalikan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Tiningnan ni Zhang Ziwei ang profile ni Surui, hinihiling niyang hindi na matatapos ang daan. Sa oras na ito, ang pagmamaneho ay parang nakaka-relax. Kalmado ang boses ni Surui. Ngunit naintindihan ni Zhang Ziwei ang ibig niyang sabihin. Sa isang madugong labanan. Pagkatapos makakita ng napakaraming dugo at patay na tao. Kailangan mong patuloy na maghanap ng mga pagkakataon upang malutas at makalaya, kung hindi, tiyak na magdurusa ka sa depresyon kung magpapatuloy ka ng mahabang panahon. Pinulupot ni Zhang Ziwei ang kanyang buhok, bahagyang namula ang kanyang magandang mukha, at ngumiti siya ng mahina. Sa totoo lang, may paraan ako para mas maging relax ka. Chapter 1972. Hindi na kailangan manood. Nang makitang namumula ang magandang mukha ni Zhang Ziwei, tumawa si Surui. Halatang alam na niya kung ano ang gustong ipahiwatig ni Zhang Ziwei. Matapos ang pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng dalawang panig, si Zhang Ziwei ay dumaan sa malalaking pagbabago. Kapag pinag-uusapan ng ilang medyo bukas na paksa kay Surui, kahit na medyo nahihiya pa rin siya, hindi na siya mapapahiya, nakakahiya. Sigurado ka bang relaxation ito, hindi pagod? Pang-aasar ni Surui. Hindi ko alam kung gaano ito ka-espesipiko. Bahagyang nakagat ni Zhang Ziwei ang kanyang labi. Pumalik tayo. Sige. Tumango si Surui, sa hindi malamang dahilan, medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bumalik ang dalawa sa hotel. Dinala ni Surui si Zhang Ziwei sa pintuan ng silid. Sabi niya, napagod ako kamakailan, pwede kang magpahinga ng maaga. Damaloy ang malalaking mata ni Zhang Ziwei, na may ngiti. Sa tingin ko ay medyo mapagkunwari ka. Ipokrite. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Hindi maiwasang magtanong ni Surui. Ito ay orihinal. Biglang iniunat ni Zhang Ziwei ang kanyang mga kamay at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Surui. Tulad ng ibang mga kasintahang babae ay mapang-akit sa kanilang mga nobyo. Halatang gusto mong pumasok, ngunit kailangan mong magpanggap. Mukhang gentleman, di ba? Panipi. Ako ay isang gentleman. Ngumiti si Surui, ngunit medyo matigas ang kanyang ekspresyon. Dahil malapit nang dumampi ang dulo ng ilong ni Zhang Ziwei sa kanyang ilong, kitang-kita niya ang init ng hininga ni Zhang Ziwei. Itigil ang pagpapanggap. Sabi ni Zhang Ziwei, ang kanyang mga mata ay bumaling sa mga labi ni Surui, at ang kanyang mapupulang labi ay marahan ding nakadikit. Bilang resulta, naramdaman ni Surui na nag-aapoy ang apoy sa kanyang katawan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa baywang ni Zhang Ziwei, at naghalikan ang dalawa ng ganoon. Sa prosesong ito, maraming bisita ang dumaan, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumigil. Sumuko na rin si Zhang Ziwei. Hindi pa siya nakipagrelasyon noon.
Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tamis ng kanyang relasyon sa unang pagkakataon, kaya natural na nag-aatubili siyang iwan ang Surui. Matapos maghalikan ng dalawa sa loob ng 10 minuto, lumambot ang katawan ni Zhang Ziwei. Para kay Surui, kumulo ang kanyang dugo sa labi at dila ni Zhang Ziwei. Si Zhang Ziwei ay namula, humihingal, at ang kurba ng kanyang dibdib ay patuloy na tumataas at bumababa. Ngayon, handa ka bang umalis? Tinitigan ni Zhang Ziwei si Surui. Sa pamamagitan ng karagdagang pakikipag-ugnayan kay Surui, lubos niyang naunawaan na ang taong ito ay isang napakaliit na tao. Kung hindi ka gagawa ng inisyatiba na gumawa ng isang hakbang pasulong, hindi mo magagawang hintayin ang sandali na siya ang magkusa na lumapit. Kaugnay nito, nakaramdam ng kaunting kawalan si Zhang Ziwei, ngunit wala siyang magagawa. Sino ang nagpamahal sa kanya ng malalim? Hindi na hinintay ni Zhang Ziwei na sumagot si Surui, iniswipe niya ang kanyang card para buksan ang pinto at hinaila si Surui papasok ng kwarto. Marubdob pa ring naghahalikan ang dalawa hanggang sa nawala ng focus si Zhang Ziwei at nahulog sa kama. At diniinan din ni Surui, nakatikip na ang isang kamay niya sa dibdib ni Zhang Ziwei. Siyempre, ang lahat ng ito ay isang likas na reaksyon. Nang magkasabay silang naliligo, hindi rin makontrol ni Surui ang kanyang kamay kay Zhang Ziwei. Gusto ko munang maligo. Biglang mahinang sabi ni Zhang Ziwei. Sige. Pumayag si Surui at gustong bumangon. Sa bagay, pareho silang amoy pulbere. Gayunpaman, ang boses ni Zhang Ziwei ay parang nakakahumaling na lason, mahinang tumunog sa tainga ni Surui. Gaya ng huling pagkakataon, sabay tayong maghugas, okay. Gaya ng dati. Sa oras na ito, hindi makatanggi si Surui. Napatingin si Zhang Ziwei sa pantalon ni Surui, biglang namula ang kanyang magandang mukha, hindi na niya hinintay ang sagot ni Surui, nagkusa siyang hilahin siya patungo sa banyo. Si Surui ay palaging napapalibutan ng mga apoy, at kapag siya ay naglalakad, pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Dahan-dahang hinubad ni Zhang Ziwei ang kanyang itim na pampites, at pagkatapos ay sinimulang tulungan si Surui na habarin ang kanyang damit. Sa prosesong ito, siya ay napakaseryoso, ang kanyang magandang mukha ay bahagyang namumula, at hindi siya umimik. Sa katunayan, minsan na nilang pinagdaanan ang prosesong ito, ngunit hindi nasiyahan si Zhang Ziwei dito. Gusto niyang gawing ugali ang ganitong bagay, isang ugali sa pagitan nila ni Surui. Pagamat si kasamang Su Xiaoxiu ay nagkaroon ng matalik na pakikipag-ugnayan kay Zhang Ziwei, hindi mawawala ang pagiging bago kung ang ganitong uri ng bagay ay mangyayari ng 12-dosenang beses. Maligo na lang tayo tulad noong nakaraan, okay? Sinabi ni Zhang Ziwei kay Surui, ang kanyang boses ay sinabayan ng pagtaas ng ambon sa banyo, na lalong nagpainit sa puso ni Surui. Maligo lang. Maaari bang maging simple ang ganitong uri ng bagay? Siyempre maganda ito, lumunok si Surui, umuusok na ang kanyang lalamunan at malapit ng masunog. Kung gayon dapat mong kontrolin ito. Sabi ni Zhang Ziwei, at kinaladkad si Surui sa paliguan. Well, ako ang may control, ako ang may control, ako ang may control, si Surui ay patuloy na binibigkas ang pangungusap na ito, na para bang siya ay natigilan. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, paano niya ito makokontrol? Nasa braso niya ang katawan ni Zhang Ziwei. Bilang isang normal na tao, hindi madaling tiisin ito ng isang beses. Kung matitiis mo ang sitwasyong ito ng 2 beses, hindi ito normal. Sa wakas ay tumigil si Surui sa pagpigil sa kanyang emosyon. Hinawakan niya si Zhang Ziwei. Ang huli ay tumugon kay Surui na may mainit na labi. At pagkatapos ay ang temperatura sa banyo ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy, pumailang lang. Makalipas ang 20 minuto, ang puting nyebe na balat ni Zhang Ziwei ay namula sa nakalalasing na pula, at halatang namamatay na siya. Diba kakaligo lang natin? Mahinang sabi ni Zhang Ziwei. Mahina ang boses niya, pero mas mapang-akit. Kakaligo ko lang, sabi ni Surui, at direktang kinuha si Zhang Ziwei mula sa bathtub, at maglalakad na sana palabas. Tinaktan mo ako. Niyakap ni Zhang Ziwei ang leeg ni Surui, at sa sandaling ito ay nakakapit siya sa dibdib ni Surui, at kitang-kita niya ang malakas na tibok ng puso. Ito ay nangangahulugan na ako ay normal, at ang prostate gland ay maayos. Napabuntong hininga si Surui. Gayunpaman, nang lalabas na siya, biglang sinabi ni Zhang Ziwei, Surui, gusto kong maghugas muna.
Dahil nagawa na ng mga dilag ang kahilingang ito, halatang kailangang pumayag si Surui. Siyempre, ang proseso ng paliligo ay medyo pahirap para sa kanya. Ang figure ni Zhang Ziwei ay talagang napakahusay. Sa pagkakataong ito, hindi ginalaw ni Surui ang kanyang mga kamay pataas at pababa, ngunit umupo sa gilid ng bathtub at nanunood. Gayunpaman, habang tinitignan niya ito, mas lalo niyang napukaw ang apoy sa kanyang puso. Sa sandaling ito ang Surui, na naging isang nagninangas na bundok. Pagkatapos maghugas ng sarili ni Zhang Ziwei, siya mismo ang naligo para kay Surui. Noong siya ay malambot at walang buto ng ang ordinaryong payat na mga kamay ay naglalagay ng shower gel sa bawat pulgada ng balat ni Surui. Kinailangan ni Surui na ipikit ang kanyang mga mata at itinikom ang kanyang mga ngipin upang halos hindi niya malabanan ang lakas ng pagnanasa sa kanyang katawan. Sa wakas ay binyanlawan ko ito. Si Surui ay nagpunas ng random. At hihilahin na sana si Zhang Ziwei palabas, ngunit binitawan ni Zhang Ziwei ang kanyang kamay at sa halip ay pinulupot ang kanyang leeg sa kanya. Hawakan mo ako. Mahinang sabi ni Zhang Ziwei. Inilagay ni Surui ang dalawang kamay sa payat na baywang ni Zhang Ziwei, at ang mahahabang binti ng huli ay sumalo sa baywang ni Surui, halos sumabit ito sa katawan ni Surui. Ipinatong ni Zhang Ziwei ang kanyang ulo sa balikat ni Surui, ang kanyang magandang mukha ay namumula na, mamulong siya sa tainga ni Surui. Sa totoo lang, yakap ng prinsesa ang tinutukoy ko, hindi ang kasalukuyang poster. Saan kaya pinamahalaan ni Surui? Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagbuburo, ang kanyang mga damdamin ay nasa bingit na ng pagsabog. Halika, pumunta ka sa kama. Ungol ni Surui. Ang mga salitang ito ay talagang simple at makapangyarihan. Mainit ang katawan ni Zhang Ziwei, hindi siya makapagsalita ngayon. Nang idiin siya ni Surui sa kama, biglang tumahimik si Zhang Ziwei na hindi kailanman. Ito ang sandaling matagal na niyang inaabangan. Gagamitin niya ang pinakamalinaw na isipan upang isulat ang sandali ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Kabanata Surui. Alam na ang Zhang Ziwei ay kabanata minsan, ang mga kilos ni Surui ay napakabanayad. Gayunpaman, ito ang kaso. Pagkatapos ng kalahating oras, si Zhang Ziwei, nakatatapos lang sa rank, ay ganap na walang kapangyarihan. Para sa kanya, ito ay isang walang uliran at kahangahangang karanasan. Pagaman magkakaroon ng sakit, ang sakit na ito ay matagal ng ganap na natatakpan ng dakilang espiritual na kasiyahan. Nakahiga si Zhang Ziwei sa katawan ni Surui at same time na sinabi, Surui, napakaganda mo. Palaging gustong makarinig ng ganitong uri ng papuri ang mga lalaki. Mataimtim na sinabi ni Surui. Sa totoo lang, kaya kung maging mas mahusay pa. Tapos babalik tayo kinabukasan, okay. Mahinahong sinabi ni Zhang Ziwei. Maaari mong gugulin ang buong araw bukas para ipaalam sa akin kung gaano kakagaling. Matapos marinig ang mga salita ni Zhang Ziwei, tumango si Surui at sinabing may mapait na ngiti, okay lang ako, ngunit maaari ka bang kumapit? Basta okay ka, okay lang ako. Kinuyam ni Zhang Ziwei ang kanyang mga kamao. Hanggat umalis siya sa hilaga, magiging mahirap para kay Zhang Ziwei na tamasahin ang mundo ng dalawang tao kasama si Surui. Alam ni Ziwei na imposible ito. Siya ay lubos na nasisiyahan na siya ay maaaring magkaroon ng mga ito, hindi siya maaaring magkaroon ng Surui na mag-isa. Well, huwag kang humingi ng awa kung ganoon. Tama na. Alam ni Surui kung ano ang layunin ni Zhang Ziwei. Kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, niyakap niyang muli si Zhang Ziwei at sinabing, marami kang pawis sa katawan, mag-shower na tayo. Tila nakaramdam ng ilang pagbabago sa katawan ni Surui, at agad na namula ang magandang mukha ni Zhang Ziwei. Then you have to promise me this time, dapat puro palaygo, wala nang magagawa pa. Siyempre promise, kaya ko pang mangako. Habang naglalakad patungo sa banyo, sinabi ni Surui na may panunumpa. Gayunpaman, nang sabihin ito ng taong ito, nakalimutan na niya ang tungkol dito. Sinabi rin niya ito noong naliligo siya. Nakasandal sa mga braso ni Surui, mahinang sinabi ni Zhang Ziwei, Surui, sayo na ako ngayon. Nang sabihin niya ito, nakaramdam si Zhang Ziwei ng walang katapusang kasiyahan sa kanyang puso. Oo, siya ay lubos na nasisiyahan. Huwag mo nang hilingin ang kawalang hanggan, isang beses ko lang gustong magkaroon nito.
Marahil, ang ganoong pahayag ay tila hindi patas para sa isang mabuting babae gaya ni Zhang Ziwei, ngunit payag siya. Ngayon at gabi ito ay nagpapatunay na mula ngayon, hindi na kailangan ni Zhang Ziwei na igiit pa ang ilusyong panunood na iyon. Kahit gaano kalayo si Surui, nakikita pa rin niya ito kapag ibinaling niya ang kanyang mukha. Kabanata 1973. Ang hindi nakoronahan na hari. Si Wanyan Washang ay abala buong gabi. Sa napakaraming maliliit at katamtamang laki ng mga gang. Kakailanganin ng malaking halaga ng trabaho upang maisama silang lahat. Matapos ang mahigit 10 oras, natapos na ng Yuan Wei Gang ang unang hakbang ng pagtunaw ng kabanata. Siyempre, ito ay isang pangmatagalang proseso ng pagsipsip. Hindi man lang nag-abala si Wanyan Washang na kumain ng almusal, at may 2 dark circle sa ilalim ng kanyang mga mata, hinayaan niyang may magmaneho ng kotse patungo sa hotel ni Surui. Natatakot siyang maantala ang biyahe ni Surui. Pagkatapos ng lahat, ito ay karaniwang ang Qinglonggang kagabi. Bilang karagdagan sa proseso ng pag-iisa ng Yuan Wei Gang sa Hilaga. Ang kontribusyon ng Qinglonggang ay simpleng hindi nasusukat. Isang kooperatiba na relasyon, ngunit hindi dapat magkautang si Wanyan Washang sa isa't isa, 1 yarda para sa 1 yarda. Sa oras na ito, ang bulsa ni Wanyan Washang ay naglalaman ng isang bank card. Sa totoo lang, bagamat siya ang pinakamatandang young master ng Yuan Wei Gang, hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking pera sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga mapagkukunang pinansyal ng maliliit na gang na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bagamat si Wanyan Zhengyong ay may talento at may hitsura ng isang bayani, siya ay talagang hindi magaling at walang pakialam sa ekonomiya. Sa makatuwid, kahit na ang Yuan Wei Gang ay napakalakas at lahat ay nagkakaisa, ngunit sa ang mga mapagkukunang pinansyal ay nahulog sa isang mababang posisyon, kung hindi, imposibleng magkaroon ng 10-10 milyong kapital na nagtatrabaho. Kahit na si Wanyan Washang ay hindi pa nakakita ng ganoon kalaking halaga, hindi niya naisip na lunokan ang pera sa card na ito. Dahil ito ang nararapat kay Surui at ng Qinglonggang, habang ang Yuan Wei Wat the Gang ay talagang natamo mula sa kamakailang labanan na ito ay higit na mahalaga. At malayong maabot kaysa sa mga halagang ito. Pagkarating ni Wanyan Washang sa hotel, hindi niya agad inabala si Surui, ngunit nagtanong sa front desk. Sinabi ng staff sa front desk na hindi pa umaalis sa hotel sina Surui at Zhang Ziwei. Kaya, hindi nag-abala si Wanyan Washang, ngunit matiyagang umupo sa sofa at naghintay. Dahil hindi siya nakatulog buong magdamag, muntik na siyang makatulog ng ilang beses, ngunit sa takot na mawala si Surui, maaari na lang niyang ipagpatuloy ang puwersahang pagpapasaya. Medyo naguguluhan pa rin si Young Master Wanyan. Diba sabi niya halos tanghali na ang eroplano ngayon, bakit hindi siya umalis? Gayunpaman, walang ideya si Surui na si Wanyan Washang ay naghihintay sa ibaba na may malaking halaga ng pera, at wala rin siyang planong lumabas. Si Surui ay hindi nagising hanggang sa ito ay 3 poste sa araw. Pagod talaga siya kagabi. Mihimbing ang tulog niya kaya mas gamaan ang pakiramdam niya. Ang unang karanasan ni Zhang Ziwei sa mga gawain ng tao, kahit na ang kanyang katawan ay halos wala na sa lakas, ang kanyang espiritu ay napakabuti. Bukod dito, talagang nagustuhan niya ang pakiramdam na ipinadala sa cloud ni Surui ng maraming beses. Ang pakiramdam ng magaan na kasiyahan ay talagang hindi mailalarawan sa mga salita. Sa pagkakaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa kanyang kasintahan, wala nang higit na nagpapasaya sa kanya kaysa ngayon. Pagkagising ni Surui, tumingin siya sa babaeng nasa tabi niya at bahagyang ngumiti. Sa oras na ito, si Zhang Ziwei, tulad ng isang kuting, ay pumulupot sa mga bisig ni Surui, at hindi binago ang kanyang postura buong gabi. At manhid na ang braso ni Surui, ngunit hindi niya ito ginalaw dahil natatakot siyang maistorbo si Zhang Ziwei. Noong una niyang makita ang babaeng ito, hindi inakala ni Surui na isang araw ay hihiga siya sa tabi nito sa ganoong posture. Si Surui ay seryosong nakatingin sa katawan ni Zhang Ziwei sa oras na ito. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. At tila wala siyang masyadong melanin sa kanyang katawan, na maaaring mabigani ng maraming lalaki. Iniisip ni Surui na hindi siya malaswang tao, ngunit mayroon pa rin siyang ilang mga pinagkakatiwalaan ng paulit-ulit. Sa lumang lipunan ng 3 asawa at 4 na babae.
Maaaring hindi ito isang malaking problema, ngunit sa modernong lipunan, ang monogamy ay mahalaga, at kung may iba pang mga babae, ito ay isang malaking problema. Naisip ito ni Tsurugi at napabuntong hininga ng matagal. Handa siyang sundin ang kanyang panloob na patnubay. To be honest, he really cared about these girls. Ang pagkidnap ng panlipunang moralidad at ang anatomya ng self-cognition, kapag ang dalawang aspetong ito ay pinagsama-sama, ay magiging isang hindi masisira na walang katapusang cycle. Ito rin ay isang mahirap na problema para kay Tsurugi. Siyempre, sa kanyang maliit na personalidad, siya ay nakatadhana na hindi malutas ang problemang ito lalo lang siyang lalalim. Nang makita si Zhang Ziwei na mahimbing na natutulog, marahang hinalikan ni Tsurugi ang noo ng kabilang partido. Ang huli ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay puno ng malalim at hindi mapaghihiwalay na pagmamahal. Gising ka na pala, at nagpapanggap ka pa rin na tulog. Noon lang napagtanto ni Tsurugi. Bahagyang ngumiti si Zhang Ziwei, pagkatapos ay niyakap ang leeg ni Tsurugi at hinalikan siya ng 2 beses sa labi. Parang panaginip pa rin ako ngayon. Sumando si Zhang Ziwei sa katawan ni Tsurugi, malapit ang ilong niya kay Tsurugi, napakalambot ng boses niya. Nanaginip ako na balang araw, mahalikan kita kaya mo nang halikan, at ngayon parang ang panaginip na ito ay nagkatotoo. Ang mga mata at tono ni Zhang Ziwei ay puno ng walang katapusang kasiyahan. Ito ang hinaharap na gusto niya, at ang kanyang kinabukasan ay nasa harap mo mismo, sa paligid mo. Oo, sa tingin ko, ito ang magiging pamantayan sa iyong buhay. Dahan-dahang niyakap ni Tsurugi ang baywang ni Zhang Ziwei. Gusto niyang makipag-chat sa kanya, ngunit si Wen Xiang Nephrite ay nakahiga sa kanyang katawan ng ganito, sinumang normal na lalaki ang magre-react. Naramdaman ang pagbabago sa Tsurugi, medyo nagulat si Zhang Ziwei, dahil pagod na pagod si Tsurugi kagabi, at hindi niya inaasahan na magpapatuloy siya sa pakikipaglaban hanggang ngayon. Sabi mo gusto mong ipaalam sa akin kung gaano ka kagaling ngayon, di ba? Mahinang sabi ni Zhang Ziwei. Nang sabihin niya ito, ang kanyang magandang mukha na puting nyebe ay magiging pula. Siyempre walang problema dito. Si Tsurugi ay nagpakita ng isang ngiti. At napagtanto din niya na pagkatapos na umalis sa hilaga, tiyak na lumilipad siya ng paulit-ulit. At hindi ko alam kung gaano katagal upang makasama si Zhang Ziwei. Nang makita ang nasa itaas, sa kasong ito, natural na gusto ni Tsurugi na mabayaran ng maayos ang kabilang partido. Kaya, naghintay si Wanyan Washang mula umaga hanggang gabi, at hindi niya nakitang umalis si Tsurugi sa silid. Sa wakas ay hindi na makaupo ang lalaki. Nag-alinlangan siya bago umakyat sa itaas. Sa totoo lang, sa puso ni Wanyan Washang, ngayon si Tsurugi ang tunay na hari ng hilaga, kung hindi, hindi siya magiging maingat. Siyempre, bilang isang lalaki, naiintindihan ni Wanyan Washang ang Tsurugi. Kung tutuusin, sa pagtingin kay Zhang Ziwei, isang dilag na may kakaibang lasa, naaawa talaga ako sa sarili ko kung hindi ako makakagat ng ilang beses. Gayunpaman, ito ay mula umaga hanggang gabi, hindi ka ba natatakot na kumain ng labis? Umakyat si Wanyan Washang habang nag-iisip ng masama. Tumayo siya sa pintuan, inilapit ang kanyang tenga sa pinto, at narinig ang ilang mahinang tunog. Puno ako ng lakas. Umiling si Wanyan Washang, pagkatapos ay umupo sa upuan sa koridor at matiyagang naghintay. Pagkaraan ng 10 minuto, muli siyang tumayo, at matapos marinig na walang ingay sa silid, pansamantala siyang kumatok sa pinto. Hindi siya nang ahas na abalahin si Tsurugi sa panahon ng pag-usad ng ilang bagay. Hindi magiging maganda kung takutin niya si Tsurugi mula sa ilang mga hadlang sa pagganap. Young Master Su, ako ito, mahinang sabi ni Wanyan Washang. Pumukas agad ang pinto. Si Tsurugi at Zhang Ziwei ay parehong nakasuot ng mga bathrobe, ang magandang mukha ng huli ay namumula at siya ay mukhang kaaya-aya. Pumasok ka at maupo, sabi ni Tsurugi. Ito, si Wanyan Washang ay nag-alinlangan sandali. Maginhawa ba para sa akin na pumasok? Bakit hindi komportable? Tinabi ni Tsurugi. Nang makita ang ekspresyon ng lalaking ito, agad niyang napagtanto ng gustong ipahayag ng kabilang partido ang ibig niyang sabihin, galit niyang sinabi, paano kung patuloy kang tumayo sa pintuan? Kung ganoon ay papasok na ako. Napangiti si Wanyan Washang, napakasimpleng pangungusap na dialog, sa palagay niya ay lubhang pinaikli ang distansya sa pagitan nila ni Tsurugi.
Lalong namula ang magandang mukha ni Zhang Ziwei. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kasing laya ni Surui sa bagay na ito. Nang buksan niya ang pinto, kung hindi dahil sa mahigpit na paghila ni Surui, matagal na siyang nagtatago sa banyo. Lumapit si Wanyan Washang, kumuha ng bank card, at magalang na inilagay ito sa harap ni Surui at Zhang Ziwei. Magkano? Itinaas ni Surui ang kanyang salamin at nagtanong. Si Wanyan Washang ay gumawa ng 10 kilos. Napagtanto niya ang napakaraming pagnanakaw sa isang gabi. Dapat kong sabihin, ang kakayahang ito ay lubos na kahanga-hanga. Medyo nagulat si Surui. Napakarami. Tumanggo si Wanyan Washang at mapait na ngumiti. Lagi kong iniisip na ang mga gang sa Hilaga ay mahirap, ngunit ngayon ay tila ang mahihirap sa katunayan, si Yuan Wei lang ang tumulong sa isa. Umiling si Surui at ngumiti. Malaking bagay ang pangunahing bayani ng Wanyan Gang. Marahil ay wala siyang pakialam sa mga detalye. Ngunit kung mas maraming pera, mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, sa huling yugto ng pag-unlad, hindi ka maaaring umasa sa tinatawag na kanyang katapatan na nagbubuklod sa kanyang mga nasasakupan habang buhay. Napakatotoo ng sinabi ni Su Xiao. Taglit na nag-alinlangan si Wanyan Washang, ngunit sinabi pa rin. Kaya, gusto kong mag-imbite ng ilang talento mula sa Qinglong Gang na pumunta, at ang kinabukasan ng Yuan Wei Gang ay kailangan ding baguhin. O, maaari kang mag-set up ng Yuan Wei Group tulad ng Qinglong Gang. Matapos makinig sa mga salita ni Wanyan Washang, ang mga mata ni Surui ay nagpakita ng paghanga. Malinaw, ang hakbang ni Wanyan Washang ay hindi lamang para hanapin ang pangmatagalang pag-unlad ng Yuan Wei Gang, kundi para ibuka rin ang kanyang mga kamay sa Qinglong Gang. At ang huling puntong ito ay mas mahalaga. Pagkatapos ng pagsanib puwersa, kadalasang umuusbong sa kanilang mga puso ang mga hinala at pag-iingat. Ginawa ito ngayon ni Wanyan Washang para sabihin kay Surui, wala tayong hindi pagkakasundo. Kailangang hayaan ng mga manlalaban ng Yuan Wei Gang na tulungan sila ng Qinglong Gang sa pagsasanay. At ang kanilang mga aspetong pang-ekonomiya ay ibibigay din sa Qinglong Gang. Masasabing kung magpapatuloy ito, halos maipit na ng Qinglong Gang ang lifeline ng Yuan Wei Gang. Buhay! Ngunit walang pakialam si Wanyan Washang. Mukhang tinatanggap niya ang paglusot ng Qinglong Gang sa Yuan Wei Gang. Kung ito ay ilagay sa ibang tao, ito ay halos imposibleng mangyari. Kaya naman nagpakita ng labis na paghanga si Surui kay Wanyan Washang. Talagang bihira ang gayong pangitain at isip. Takatunayan. Malinaw na nakita ni Wanyan Washang ang mga araw na ito. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon sa Qinglong Gang at matatag na pagpapanatili ng relasyon kay Surui. Kung gayon ang Yuan Wei Gang ay maaaring magpatuloy na tumayo, mahulog. Hanggat magpapatuloy ang alamat ng lalaking ito, patuloy na uunlad ang Yuan Wei Gang. Dahil, si Surui na ngayon ang hindi nakoronahan na hari ng hilagang mundo sa ilalim ng lupa. Kabanata 1974. Bagong taas ng pagpapanggap. Siyempre, ang dahilan kung bakit nasabi ni Wanyan Washang ang mga ganoong salita ay higit pa sa ibig sabihin ni Wanyan Zenggi. Kung ilalagay ito sa nakaraan, imposibleng isuko ng bayani na ito sa Hilaga ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang Yuan Wei Gang ay isang pangunahing puwersa sa kabanata sa Hilaga. Ang hirap talaga sabihin. Kung wala ang Qinglong Gang, ang pamilya Wanyan ay wala. Kung nasaan sila ngayon, si Wanyan Zhengyong ay hindi lamang isang lalaking gumaganti ng kanyang pasasalamat. Isa rin siyang matalinong tao na alam kung ano ang gagawin sa puntong ito. Mas mabuti ang pagpili para sa gang. Sige, si Surui ay hindi magalang, kinurot ang bank card, at ibinigay kay Zhang Ziwei. Ziwei, pumalik ka at hilingin kay Liang na ayusin ang ilang mga eksperto sa operasyon upang kunin ang Yuan Wei Group. Napakaraming mapagkukunan sa hilagang lupain. Ito ay magiging sayang naman kung hindi natin napakinabangan. Matapos marinig ang mga salita ni Surui, halos mamatay si Wanyan Washang sa pananabik. Tila nakita niya ang mga pulang perang papel na lumilipad pataas at pababa. Sa paglipas ng mga taon, ang Yuan Wei Gang ay nabawasan sa pananalapi, at si Wanyan Washang ay sapat na sa mga araw na ito. Ngayon, sa wakas ay mababago na ang sitwasyong ito. Yumuko siya ng malalim kay Surui. Salamat Su Xiao. Kinawian ni Surui ang kanyang kamay.
Ang pamilya ay hindi nagsasalita ng dalawang wika, at ang aking ina ay mula rin sa Hilaga, kaya sa totoo lang, ito ang aking kalahating bayan. Kalahati ng aking bayan. Ang mga salita ni Surui ay nagpasigla muli kay Wanyan Washang. Tinabi ni Surui na sila ay isang pamilya. Si Wanyan Washang ay nasa mabuting kalagayan upang maging isang pamilya na may ganoong matibay na tao. Gayunpaman, medyo mabilis na umikot ang kanyang isip, at agad niyang naunawaan ang potensyal na kahulugan ng mga salita ni Surui. Young Master Su, mangyaring makatiyak, poprotektahan ko ang pamilya ni Rui, at tiyak na hindi sila makakaranas ng anumang pinsala. Tumango si Surui at nagsabi ng isang bagay na nagpabigat sa pakiramdam ni Wanyan Washang. Oo, wala akong pakialam sa kahit ano pa, ito lang ang inaalala ko. Ang pangungusap na ito ay nagpaunawa kay Wanyan Washang kung saan dapat ang kanyang pagtutuon sa hinaharap. Magbago man ang sitwasyon sa Hilaga, hindi mahihirapan ang pamilya Rui. Young Master Su, mangyaring makatiyak. Si Wanyan Washang ay magpapalabas na sana ng utos ng militar. At saka, ang iba pang mga bagay ay maaaring mangyari sa Hilaga. Kung makakita ka ng kakaibang senyales, ay report ka agad sa akin. Sa pagkakataong ito, gumamit si Surui ng ulat, dalawang salita. Malinaw, itinuring din niya si Wanyan Washang bilang kanyang subordinate. Ang atensyon ng huli ay ganap sa sinabi ni Surui. Mukhang medyo hindi siya maintindihan. Young Master Su, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako sigurado, haka-haka lang. Mukhang makahulugan ang ekspresyon ni Surui. Premonition. Dahil sinabi ito ni Surui, si Wanyan Washang ay hindi nagtanong ng mabuti, ngunit ang kanyang puso ay lihim nang nagpupuyat. Ang paalala ni Surui ay hindi nangangahulugang walang layunin. Ang Yuan Weigang ay dapat palaging magsaya upang maiwasang maulit ang pagbagsak ng imburnal. Tumigil si Surui at sinabing, aalis tayo bukas, sabihin mo sa iyong ama, alagaan mong mabuti ang iyong mga sugat, at huwag gamitin ang mga ito bilang regalo. Sige. Wanyan Hua midpoint nodding. Akong hahawakan ng lahat ng bagay na ipinaliwanag mo sa akin. Ngumiti si Surui. Mauna ka na, may mas mahalagang bagay pa kaming gagawin ni Ziwei. Ano ang mas mahalaga? Nakita ni Wanyan Washang ang magandang mukha ni Zhang Ziwei na namumula, at agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng Surui. Tumawa siya at mabilis na nagpaalam. Sobrang hinahangaan ko si Surui sa puso ko. Kung magaan ang pagbubuhat mo ng timbang, ito ang dapat na maging isang tunay na bayani. Inis na tingin ni Zhang Ziwei kay Surui. Bakit mo nasabi iyan? Direkta, paano ko haharapin si Wanyan Washang sa hinaharap? Iniunat ni Surui ang kanyang kamay at niyakap si Zhang Ziwei sa kanyang kondongan. Isang dosenang oras na lang mula bukas, hindi ba dapat magmadali? Namula si Zhang Ziwei, kinagat ang kanyang labi, at tumango. Kabanata 2 araw. Iba pang mga mandirigma mula sa Qinglonggang ay sakay. Umalis ang bus, habang si Zhang Ziwei at Surui ay lumipad pabalik ng mag-isa. Ito ang voluntaryong pagpili ni Zhang Ziwei. Ang paglalakbay pabalik na ito ay nangangahulugan din ng katapusan ng mundo ng dalawang tao. At labis niya itong pinahahalagahan. Ang mahalagang oras na ito. Hindi pinalis ni Surui at Zhang Ziwei ang sinuman, tumawag lang sila ng taxi at tumungo sa airport. Ang driver sa Hilaga ay marunong ding magsalita. At sina Surui at Surui ay mainit na nag-uusap, at sa prosesong ito, mahigpit na hinawakan ni Zhang Ziwei ang kamay ni Surui, nakasandal sa balikat ng kausap, maingat na ninanamnam ang pakiramdam. Gayunpaman, nang malapit na sa paliparan, isang Mercedes-Benz S-Class na kotse ang biglang humandar mula sa slash sa napakabilis na bilis at bumangga sa taxi na sinasakyan ni Surui. Galit na saway ng taxi driver. Ito ay malinaw na dahil ang Mercedes-Benz ay humahawak sa lane, na ginagawang ang taxi ay hindi makapagpreno sa oras. Gayunpaman, agad na bumaba ang 4 na tao sa Mercedes-Benz. Lahat sila ay maganda ang suot, at lahat sila ay mukhang mga dod. Pagkababa nila, sinigawan nila ang taxi. Hinaila din ni Surui si Zhang Ziwei palabas ng kotse, narinig lang ng mga young master na sumisigaw na mawala ng pera ang taxi driver. Mayroon akong kotse na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Basagin mo ang puwitan ng kotse para sa isang piraso. Kung hindi ka magdadala ng 200,000 yuan. Ayaw mong umalis, sabi ng isa sa mga dilaw na buhok.
200,000 yuan, bakit ka nagnanakaw ng pera? Malinaw na ninanakaw mo ang daan. Tumangging sumangayon ang taxi driver, at hindi siya kumita ng ganoon kalaki sa loob ng 2 taon. Ayaw pumayag. May mga kwalifikasyon ka ba para hindi pumayag? Sa oras na ito, ang mga lalaki at kapatid na ito ay naglabas ng mga golf club mula sa trunk. Ito ba ang ritmo ng pagmamaneho ng isang marangyang sasakyan para hawakan ang porselana? Nang makita ng taxi driver na wala na siyang choice, sinabi niya, sa tingin ko, mareresolba ang usaping ito sa pamamagitan ng negosasyon. Pagkatapos ng lahat, nakakainis ang negosasyon. Ibibigay ko sa iyo ang 200,000 yuan. May discount na. Kung hindi, babaliin ko ang iyong mga paa. Pumili ka. Mayabang na sabi ng lalaking dilaw ang buhok. Medyo walang magawa ang taxi driver, nag-aapoy sa galit ang puso, halatang ang kabilang partido ang unang nangunguna, bakit pa niya hahayaang mawala ng pera? Ang mundo ay hindi pa rin makatwiran. May gustong sabihin ang binatang ito, ngunit nakita niya si Zhang Ziwei, at biglang nagpakita ang kanyang mga mata ng nakakagulat na tingin. Ngayon ay tila pagkatapos ng moisturizing ni Su Rui sa nakalipas na 2 araw, si Zhang Ziwei ay may mas hindi maipaliwanag na panlasa kaysa dati. Ang mga batang ito ay nakipaglaro sa maraming babae, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong lasa. Siyempre, kung makakasama ko itong dilag at uminom ng tsaa, hindi ko akalain na makakahingi ako ng kabayaran sa iyo. Tumawa si Huang Mao, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang katawan ni Zhang Ziwei, pagpapalaki. Agad namang sinabi ng driver. May kinalaman ako sa kanila, mga pasahero sila, walang kinalaman ang bagay na ito sa kanila. Walang kinalaman dyan. Sinasabi ko na may kinalaman ito. Inihagis ni Huang Mao ang kanyang golf club, ang pilak na club na nagniningning ng sikat ng araw. Maniwala ka man o hindi, dudurugin ko ang ulo ninyo sa club na ito. Ang mga taong ito ay sanay na maging mayabang at dominanti kapag weekdays, ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang pinupukaw. Ang antas ng pagmamataas at pagiging dominanti ni Su Rui ay hindi maihahambing sa iilan sa kanila na pinagsama. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata, ngunit hindi agad kumilos. Dahil, nang magsalita si Huang Mao, huminto ang isang hanay ng mga itim na sasakyan sa likod ng Su Rui. Ano ang nangyayari? Hindi malay na tanong ni Huang Mao. Ngunit sa oras na ito, bumukas lahat ang mga pinto ng sasakyan, at lumabas ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit. Ang kanilang mga mukha ay mabagsik at mukhang matalas. Damn, may na-encounter akong triad. Sabi ng dilaw na buhok, at maglalabas na sana siya ng sigarilyo sa bulsa. Sa panahon ngayon, ang malambot ay takot sa matigas, at ang mahirap ay takot sa paalang. Are you guys okay? Nang makitang nakapalibot sa kanya ang 12 ng mga itim na suit, maingat na iniabot ni Huang Mao ang sigarilyo habang sinasabayan siyang ngumiti. Ngayon, kahit isang hanggal ay napagtanto na ang sitwasyon ay hindi karaniwan. Nima, di ba bumili lang ako ng taxi, bakit ako naakit ng underworld? Pop! Ang sagot sa dilaw na buhok na ito ay isang malutong na tunog. Natigilan si Huang Mao dahil sa sampal. Tumagal ng ilang segundo para mag-alab ang galit niya. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi pa siya nabuli ng ganito. Ang kahihiyang ito ay hindi mabata. Damn, lakas ng loob na saktan ako, papatayin kita. Sabi ni Huang Mao, at sumugod. Ngunit ang kanyang aksyon ay nagbigay sa itim na suit ng dahilan upang gawin ito. Tinipa ng isang grupo ng mga tao ang 4 na anak sa lupa, nang walang anumang intensyon na panatilihin ang kanilang mga kamay. Makalipas ang 2 minuto, ang 4 na taong mayabang at nangingibabaw noon ay nakahandusay na sa lupa na parang mga patay na aso, namamatay. Pagkatapos, ang 12 ng itim na suit ay sabay-sabay na yumuko kay Su Rui at sumigaw, "Young Master Su." Puno ng aura. Nakatayo lang ang taxi driver, malapit nang mag-short circuit ang utak, at wala siyang ideya sa nangyayari. Paano nangyari ang biglaang pagbaliktad na ito? Nandito si Wanyan Gang Master. Tanong ni Su Rui. Hinihintay ka na ng katulong sa kotse. Isang tao ang sumagot. Sige. Tumango si Su Rui, pagkatapos ay kinuha ang kanyang wallet at nakangiting tinanong ang taxi driver, "Master, magkano ang pamasahe?" Ang short-circuited na utak ng master sa wakas ay nag-react.
at nakakuha ng higit sa 12 underworld upang kunin at i-drop off, ang pagkakakilanlan ng binatang ito ay tiyak na hindi karaniwan. Paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay. Walang pera, napakalaki ng naitulong mo sa akin, huli na para magpasalamat ako sa iyo. Sa totoo lang, sa kapangyarihan ni Tsurugi, hindi man lang siya nang ahas na hingin ang kanyang pera. Dapat kolektahin iyan, ang 1 yarda ay katumbas ng 1 yarda. Sabi ni Tsurugi, kumuha ng 500 yuan at isinilid sa bulsa ng driver. Ang dagdag itago mo lang para sa pintura. Pagkatapos sabihin iyon, isinakay niya si Zhang Ziwei sa itim na kotse at nagmaneho papunta sa airport sa hindi kalayuan. Matagal na nakatayo doon ang driver, hindi na nakabawi sa gulat kanina. Hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ang itim na motorcade, lumingon ang driver para tingnan ang 4 na binata na nakahandusay sa lupa at hindi na makatayo, at saka bumulong-bulong. Kaya ngayon, mahilig sumakay ng taxi ang mga mayayaman ng mag-isa at let the motorcade follow behind, what a pretentious thing to do. Kabanata 1975. Kapangyarihang nakakabingi. Hindi pinayagan ni Tsurugi si Wanyan Zengi na puntahan siya, ngunit dumating pa rin ang huli. Ang kanyang mukha ay pamayat ng husto. Ngunit ang kanyang espiritu ay napakabuti. Ang Yuan Weigang ay maaaring umabot sa taas na ito, at ang habang buhay na pangarap ni Wanyan Zengi ay masasabing natupad sa isang gabi. Pagkaraan ng ilang araw, ganap na kumbinsido si Wanyan Zhengyong kay Tsurugi. Ang gayong kabataang lalaki ay napakalakas, at ang taas na maaabot niya sa hinaharap ay higit pa sa iba, imahinasyon. Alam ni Wanyan Zengi na hindi siya uupo sa ganitong posisyon sa lahat ng oras at ipapasa ang trono sa kanyang anak sa madaling panahon. Kailangan pa rin ni Wanyan Washang ng karanasan sa bagay na ay. Kaya hayaan ng Yuan Weigang na maging attachment ni Tsurugi, sa pananaw ni Wanyan Zengi, ay hindi isang malaking problema. Napakagaan ng loob niya sa ginawa niya, dahil alam niyang walang ambisyon si Tsurugi na isama ang Yuan Weigang. Tsurugi, sana ay madalas mong bisitahin ang hilaga sa hinaharap. Sabi ni Wanyan Zengi. Iyan ay sigurado. Nakipagkamay sina Tsurugi at Wanyan Zengi. Ang mundo sa ilalim ng lupa sa hilaga ay kailangan pang magtatag ng isang bagong kaayusan, napakaraming trabaho, hinayaan mo na lang si Washang. Nakangiting sinabi ni Wanyan Zengi. Oo, ngayon natupad ko na ang aking hiling. Talaga, maaari akong umupo sa likod at maghintay para sa aking apo na may akap ng mas maaga. Sa sandaling ito, ang dalawa ay may isang uri ng makalumang pagkakaibigan. Kung titingnan ang eksenang ito, sinong mag-aakala na minsan ay muntik na silang magbugbog hanggang mamatay sa Ninghay. Ang eroplano ay lumipad na may dagandong at umalis sa itim na lupaing ito. Nakita ni Wanyan Zengi ang eroplano na naging maliliit na itim na spot na may kaunting komplikado sa kanyang mga mata. Tumayo si Tian Bingi sa kanyang tabi, ang pinsala ng matanda ay bumuti ng husto, at ngayon ay nakalaya na siya sa wheelchair. May pinagsisisihan ka ba? Biglang tanong ni Tian Bingi. May kaunti. Ngunit hindi gaanong. Natural na alam ni Wanyan Zengi kung ano ang tinutukoy ni Tian Bingi. Bagamat ang hilaga ay tila pinangungunahan ng Yuan Weigang. Ngunit sa mahigpit na pagsasalita, ngayon ang underworld ay nagbago ng mga kamay. Ngayon, ito ang mundo ni Tsurugi. Naniniwala si Wanyan Zengi na kung may ibang iniisip ang Yuan Weigang sa hinaharap, tiyak na ibagsak ni Tsurugi ang pinakamalaking gang na ito nang walang salita. Kahit sino ay magsisisi, gayon din si Wanyan Zengi. Ang iyong pagsisisi ay mas mababa kaysa sa naisip ko. Ngumiti si Tian Bingi. Palagi niyang hinahangaan si Tsurugi. At wala siyang pakialam sa pagkakasangkot ng binatang ito sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa. Bukod pa rito, hindi naman talaga malakas ang pakikilahok ni Tsurugi, ngunit nagpapaginhawa sa mga tao. May mga mahuhusay na tao sa bansa. At kapag tayo ay matanda na, dapat tayong magbitiw at magbigay daan. Huminga ng mahina si Wanyan Zengi at sinabing, "Siyempre, mapapagawa ako ni Tsurugi. Kung ito ay ibang tao, kailangan ko pa ring makipagkompetensya sa kanya para sa matandang buto na ito." Pagkatapos niyang magsalita, siya at si Tian Bingi ay tumawa ng malakas, na may kalungkutan sa kanilang mga mata, ngunit higit na kalayaan. Si Tsurugi at Zhang Ziwei ay nakaupo sa eroplano, mas pinili ng huli ang klase ng ekonomiya, dahil mas malapit ito sa Tsurugi.
Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Surui at tumingin sa asul na langit sa labas, malinaw ang kanyang puso. Gusto niyang maging katulad ni Surui, tahimik na nakayakap, walang sinasabi, walang ginagawa, ganito lang, kontento na siya. Kapag tapos na ako sa mga susunod na bagay, ilalabas kita para mamasyal, ikaw na ang magdedesisyon ng lokasyon at ruta. Si Surui ay sumengot ng mahinang halimuyak mula sa buhok ni Zhang Ziwei at ngumiti. Hindi niya nakalimutan ang ipinangako niya kay Zhang Ziwei. Okay, then my paragraph time to choose well. Nakangiting sabi ni Zhang Ziwei, oh, pumunta tayo sa Maldives. Ganoon din ang Tahiti. Tila napagpasyahan ni Zhang Ziwei na pumunta sa ibang bansa kasama si Surui. Kung tutuusin, sa China, nararamdaman pa rin niya na hindi niya kayang bitawan at i-enjoy ng husto ang ganoong uri ng relasyon kay Surui. Yung feeling na makukuha mo lang in time. Lahat ng mga lugar na ito, mahinang sabi ni Surui. Marami siyang utang na babae, ngunit handa siyang gawin ang lahat para makabawi sa pagkakautang sa mga babaeng ito, at hindi niya kayang tiisin o tanggihan ang alinman sa kanilang mga kahilingan. Sige. Kinaway-kaway ni Zhang Ziwei ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik. Mula sa kanyang katawan, saan mo makikita ang anino ng kalahating bahagi na pinuno ng Qinglonggang chapter. Sa totoo lang, ito ang estado na dapat ipakita ni Zhang Ziwei sa kanyang edad. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang kanyang buhay ay masyadong mahirap at masyadong kabataan. Sa napakabigat na pasanin sa kanyang mga balikat at sa napakaraming tao na umaasang darating siya sa hapunan, si Zhang Ziwei ay hindi nang ahas na magpahinga o magpabeye sa kanya. Sa tabi lang ni Surui, makakaasa siya sa iba. Sa ibang mga pagkakataon, dapat siyang maging malakas, kahit nasa harap ng dugo at ulan. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, mas lamambot ang tingin ni Surui kay Zhang Ziwei. Napakalaki ng utang ko, at sa buhay na ito, gagawin ni Surui ang lahat para makabawi. Maaari kang matulog saglit. Hinaplos ni Surui ang buhok ni Zhang Ziwei. Huwag kang matulog. Umiling si Zhang Ziwei. Hihinto ang eroplano sa kabisera sa loob ng 2 oras. Sa oras na iyon, aalis si Surui, at si Zhang Ziwei ay magpapatuloy sa Ninghay, at oras na para maghiwalay. Ang 2 oras na ito ay talagang mahalaga kay Zhang Ziwei. Dahil sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang oras na ginugugol niya kay Surui ay kailangang masukat sa mga oras. Pagkalkula. Kung gagamit tayo ng araw, lalabas na ang numerong ito ay napakasama kaya hindi ito matingnan ng diretsyo ng mga tao. Hindi umimik si Zhang Ziwei, hinawakan lang ang kamay ni Surui at sumandal sa balikat nito. Tumingin siya sa asul na langit at puting ulap sa labas ng bintana, nakatingin sa maliwanag na araw, ang kanyang mga mata ay kasing banayad ng isang pool ng spring water. Hindi na nagsalita pa si Surui, tinatamasa ang pambihirang mapayapang panahong ito. Maging ang dagandong ng makina ng sasakyang panghimpapawid ay naging napakasaya sa kanya. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Nang magsimulang lumapag ang eroplano, ang mga mata ni Zhang Ziwei ay nagpakita ng matinding pag-aatubili. Hindi pa rin siya nagsasalita, ngunit hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Surui. Tumugon si Surui sa parehong aksyon. Sa wakas ay lumapag na ang eroplano, na nagpapanik sa puso ni Zhang Ziwei. Para sa kanya ngayon, ang oras na ito ay katumbas ng panahon ng marugdog na pag-ibig. Ngayon lang siya na in love at malapit ng makipaghiwalay sa nobyo. Ang pakiramdam ng pag-aatubili na humiwalay ay napakasakit. Ngunit alam din ni Zhang Ziwei na pinili niya ang landas na ito at nakatakdang harapin ng madalas ang paghihiwalay. May 20 minutong stopover ang eroplano. Pinababa ni Zhang Ziwei si Surui sa eroplano, ngunit nag-aatubili pa rin siyang bitawan ang kamay nito. Huminto si Surui at marahang niyakap si Zhang Ziwei sa kanyang mga bisig. Surui, nasaan ka man, dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan. Seryosong udyok ni Zhang Ziwei. Matubig at kumikinang ang malalaking mata niya. Tumango si Surui, kinurot ang kanyang baba, at marahan siyang hinalikan. Sa wakas ay hindi na pinansin ni Zhang Ziwei ang mga mata ng mga tao sa paligid niya. Inihagis ang kanyang bag sa lupa, pinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Surui, at nagsimulang tumugon ng masigasig. Nagtinginan sa gilid ang mga dumadaang pasahero. Alam nilang lahat na ito ay isang batang mag-asawa na malapit ng maghiwalay, kaya't may mga ngiti at alam na pagpapala sa kanilang mga mata.
Nagtagal ang halik sa mahabang panahon, at atubiling naghiwalay sina Zhang Ziwei at Su Rui hanggang sa marinig ang tunog ng airport na nag-udyok sa pagsakay. Hihintayin kita palagi. Tumingin si Zhang Ziwei kay Su Rui na may maamong mga mata. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya. Ang pagtalikod ay nangangahulugan na dapat siyang maging malakas. Nang bumalik si Zhang Ziwei sa dati niyang upuan at may nakitang estranghero na nakaupo sa tabi niya, agad na naramdamang walang laman ang kanyang puso. Ganito kaya ang pakiramdam ng in love? Sabi ni Zhang Ziwei sa kanyang puso. Sweet and sour, siguro love ang lasa. Mahigpit na kinuyam ni Zhang Ziwei ang kanyang kanang kamay gamit ang kanyang kaliwang kamay, na para bang naroon pa rin ang temperatura ni Su Rui sa kanyang palad. Ito ang voluntaryong pagpili ni Zhang Ziwei, at handa siyang patuloy na manood. Umalis si Su Rui sa airport at tatawag na sana ng kotse nang huminto sa kanyang harapan ang isang itim na pusot. Umakyat ka. Pumukas ang bintana ng kotse, tumambad ang mukha ni Soyi. Bakit ka nandito? Si Su Rui ang nagkusa na buksan ang trunk at ilagay ang malita. Sa malita na ito, mayroong isang pirasong inihanda ng kanyang tiyuhin na si Rui Zigan Specialty. Ang inisyatiba ni Suyi na kunin ang istasyon ay medyo nagulat kay Su Rui. Siyempre, ito rin ay nagpapakita na ang kanyang kinaroroonan ay mahigpit na sinusundan ng maraming tao. Bukod sa pamilyang Su, tiyak na maraming tao ang nakatutok sa Capital Airport sa oras na ito. Bahagyang ngumiti si Suyi. Nagkataon na okay lang ako ngayong hapon, kaya dumaan ako para makita ito. Pinakinggan ito ni Su Rui, ngunit hindi niya ito pinakialaman, alam niyang tiyak na hindi lang tumigil si Soyi. Oo, para sa isang tao sa kanyang posisyon, bawat galaw ay nagkakahalaga ng pag-isipan. Tulad ng ikatlong tiyuhin ng pamilya Bai, ngayon ang bawat galaw ay napakababa at maingat. Tapat na ang layo mo sa daan. Samahan daw si Su Rui sa likod na hilera at inayos ang komportableng posisyon sa pag-upo. Pag-uusapan natin, mukhang medyo gumanda ang hangin sa kabisera. Ito ay magiging mas mahusay, mahinang sabi ni Suyi. Alam ni Su Rui na ang mga salita ni Suyi ay tiyak na hindi basta-basta, ang apat na salitang ito ay kumakatawan sa isang pangako. Ang lalaking ito ay palaging nagpaparamdam sa mga tao ng isang uri ng lakas at kapangyarihan sa kanyang kahinahunan. Nakinig si Su Rui, tumingin kay Suyi, at may kaunting emosyong sinabi. Bihira talaga na hindi makalimutan ang orihinal na intensyon. Ngumiti si Suyi, ngumiti ang lalaking ito, ipaparamdam niya sa kanya na hindi siya kaakit-akit. Para siyang malalim na pool. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang pool, pero ramdam mo kung gaano ito kaliwanag. Ano naman sa'yo, naaalala mo pa ba ang orihinal mong intensyon? Tinapik ni Suyi ang hita ni Su Rui. Hindi agad sinagot ng huli ang tanong ni Suyi, bagkus ay ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi kay Suyi, huwag mo akong hawakan, hindi ako mahilig hawakan ng mga matatandang tulad nito. Suyi ngumiti ng walang magawa at binawi ang kanyang kamay. Wala siyang kinalaman sa nakababatang kapatid na ito. Actually, wala akong original intention. Si Su Rui ay hindi nagpatuloy sa pagiging magarbo, ngunit nag-isip sandali. Kung kailangan kong gawin ito, inaasahan ko na ang mabubuting gawa ay makapagpapahaba ng buhay, ang mga gumagawa ng masama ay namamatay ng mas maaga, at ang mabuti at masama ay gagantimpalaan sa kalaunan, tama na yan. Ang mabuti at masama ay gagantimpalaan sa huli. Ang mga salitang ito ay tila malinaw, ngunit naramdaman ni Suyi ang isang nakakabinging kapangyarihan.